Si George Garcia, mga kababayan, tina-target nitong mga DDS vloggers, 'no? Tina-target ng mga DDS vloggers, mga kababayan. Ano ba, bakit? Wala pa, hindi pa nag-uumpisa yung ano, yung eleksyon, eh, gusto niya na magkaroon ng dahilan. Idadahilan kung bakit kayo matatalo o bakit kayo hindi tinatangkilik ng taong bayan. Ngayon binibira niyo si George Garcia ng COMELEC. Nag-umpisa po ito, mga bossing, doon sa sinasabi ni Congressman Marcoleta na wala akong pinapangalanan, 'no? Pero may isang COMELEC official na tumatanggap ng pera galing sa labas ng bansa po, mga bossing. Okay lang 'yon, walang pinapangalanan. Kaya lang po, mga kababayan, ang nasisira po yung institusyon, 'no? Hindi nila mapangalan-pangalanan kung sino 'yon dahil hindi pa po beripikado yung kanilang impormasyon. Pero ang una nilang ginagawa, eh, ang magpa-press con kaysa i-verify yung mga bank account na nandun. Kaya naman po itong isa na ex-congressman, si Erice naman po, mga kababayan, ganun din ang ginawa. Press con o nagpa-media muna, hindi binerify. So ngayon po, si George Garcia ng COMELEC, mga kababayan, eh siyempre alam niya kung ano ang totoo. Di ba? Alam niya kung ano totoo. Eh, madami pa kayong ano, sino ba ang pinaka nasa ibabaw ng COMELEC? Oh. Ako tinutukoy ninyo. At isa pa, sabi ni Erice, mga kababayan, ex-congressman Erice, wala akong pinangalanan. Hindi ko sinabing si George Garcia yung may bank account. Pero doon sa kanyang liham o sulat, eh tinutukoy niya your bank account. Mga kababayan. So ngayon, siguro, naku, wait lang. Mayayari ata ako dito. Akala ko, eh, magiging positive para sa akin to. Mukhang hindi ko kayang paniwalain ang taong bayan. Di ba? Ginagamit lang niya ng mga yan na walang pangalan, mga kababayan, para iwas kaso. Ano po? Pero ang punto nila dito, sino ba unang uisipin natin? Kapagka pinag-usapan o kapagka may word na COMELEC, yung pinuno, yung nasa ibabaw. Di ho ba, mga kababayan? Ganun kasimple. Walang pangalan, hindi tayo makakasuhan. Pero ilabas natin sa media. May mga Pilipino na pag nabanggit mo lang yung COMELEC, iisipin na agad siya. Iisipin na agad na minamanipula ng COMELEC, no? Para dayain tayo. Hindi pa nga nakakapag-file ng certificates of candidacy. Eh, meron na kayong nakahandang may nakahanda na kayong mga dahilan sa inyong pagkatalo. Yung mga ganyang gawain, napapansin na ng taong bayan yan. May social media na. No? Hindi na limitado ang mga napapanood ng taong bayan. Kaya po, medyo bawas-bawasan nyo na yung mga ganyang style. No? Para kapag tayo natalo. Pag tayo natalo, sisihin natin, dinaya kami. Oh, si George Garcia, eh, ang nagtalaga dyan ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Dinaya kami ng COMELEC. Biruin nyo po yan. Kaya ngayon po, inuumpisahan pa lang. Kaya lang, mga kababayan, pag ang tao alam po niya o siya ay nasa katotohanan, naku, uunahan kayo niyan. O sige, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ako yan. Pina-check po. Doon sa kay dating Congressman Erice, 6 na bank account, 4 not exist. Wala. Kaya naman po, sabay bawi si Congressman na hindi ko siya pinangalanan. Sabi ko, siya ang COMELEC chairman, kundi ako nagkakamali doon sa Pero sa liham, nakasulat doon, your bank account, kailangan mo sagutin ito.
'Di ho ba mga kababayan? Tayo ba, madadaan pa nila sa ganyan? Hindi na. Archie Beroya, shoutout sa'yo. Sir Tony Ninobla, shoutout po. Hindi na nila madadaan sa ang taong bayan sa mga pagganyan-ganyan nila. Dahil kagaya po niyan, 'no, merong mga vloggers na kayang ipaintindi, mga bossing, yung mga ganitong sitwasyon. Meron na pong mga tao na naipapaintindi, kunyari minsan narinig sa balita, matatapos yung balita na yun, "Naku, ano kaya ibig sabihin nun?" Pagpunta sa mga vloggers, okey, na-explain ni ano, ni JDB, na-explain ni Coach Jarrett, na-explain ni, Mike Cervera, na-explain ni Direk Freddy. Oh, 'di ho ba mga gano'n po. So, mas lumalalim po mga kababayan. 'Wag niyo na pong isipin yung Mark Ramos. Wala ho yun. Hindi mo marunong mag-explain yun. 'Di ho ba mga kababayan? Kaya yung mga estilong mga paganyan-ganyan, tigilan niyo na yan. Hindi na effective sa inyo yan. Mas lalo lang kayong lumulubog dahil sa mga paganyan-ganyan niyo. Ano? Oh, tignan niyo po ang survey mga kababayan. Sa pangatlong topic natin, tingnan niyo po ang survey mga bossing, kung ano po ang nangyayari. Hop! Duterte survey lang pala ito. Duterte's decline in June 2024. Mga kababayan. Ito po sa Senado. Okta Research Senatorial Survey. Uunahan na po namin kayo. Yung dalawa po na magkapatid, Pulong at Baste. Wala po talaga sa top 12 yan. No? Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte lang po. So meron dito si Baste umangat ng ranggo, mga kababayan. Naku, si Baste makakapasok ng Senado. Walastik, ayos. So Baste Duterte from 16.8 naging 18% mga kababayan. Naging 18% po. So ibig sabihin po ba nito kailangan maano na tayo, naku, mangamba tayo kasi papasok na si Baste Duterte sa Senado. 16.8% si Baste Duterte nung March. Nung June, naging 18%. Tumaas po, mga kababayan. Pero ang tanong dito, ano ba yung ranggo at kung hanggang saan ang itinaas? Si Baste